Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1834-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kailangang aminin ng isa na wala sa mga Black Armored Guard ang natatakot sa kamatayan. Bagamat alam nila na ang taong nauna sa kanila ay mas malakas kaysa sa kanila, wala silang balak na umatras habang patuloy silang pinalibutan siya. Maging ang mga mata ni Alvin ay may pahiwatig ng paggalang sa kanila. Kung ibang tao, baka tumakas o humingi ng awa kapag nalaman nilang mas malakas siya sa kanila. Gayunpaman, ang siyam na Black Armored Guard na ito ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya at walang takot na pinalibutan siya na parang hindi sila natatakot sa kamatayan bagamat alam nilang hindi sila katugma sa kanya. Nang makita ni Alvin kung gaano sila katapang, nagsimulang kumulo ang kanyang dugo sa sigasig. Para siyang bumalik sa dati nang masangkot siya sa ilegal na mundo na puno ng dugo. Nakuha ng siyam na Black Armored Guard ang kanyang paggalang. Tulad ng inaasahan ng Black Armored Army ng Azure Cloud Mansion. Talagang tinutupad nila ang kanilang reputasyon. Hindi mapigilan ni Alvin na purihin sila. Sa wakas, ginawa ng Decaren ang kanyang hakbang upang patayin siya, at diretso niyang sinampahan si Alvin na nakulong sa pagkubkob ng iilang Black Armored Guards. Medyo malakas ka. Gayunpaman, hindi mo lang kami nilinlang, kundi sinubukan mo pang linlangan ang ating Panginoong Mansion Master. Higit pa rito, pinaghihinalaan mo pa si Elder Rong. Ang kasalanan mo ay hindi na kami mapapatawad, ang armo ngayon na army. Ibig sabihin wala tayong kakayahan. Ang lakas ng Decaren ay, natural, kahahanga dahil siya ay nasa tuktok ng Eminent Saint stage. Sa sandaling sumugod ang Decaren kay Alvin, natitiyak niyang ang lakas ng Decaren ng Black Armored Army ay mas malakas kaysa kay Delmar, ang disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na dati niyang napatay. Bukod dito, mapipilitin pa nga siya ng Decaren, na pinipilit siyang kumilos. Swish! Ang sandata ng Decaren ay isang sibat na may haba na 7 talampakan. Nang lumipat ito sa kalangitan, para itong isang worm dragon na lumabas sa pugad nito. Ang hangin ay tila tumahimik saglit. Ang Ava's true origin ay bumuo pa ng isang puwersang umiikot sa paligid ng sibat na may haba na 7 talampakan. Nang lumipat ang sibat sa kanyang direksyon, ito ay katulad ng pagbabarena sa nakaraang buhay ni Alvin. Para bang makakalusot ito sa anumang bagay. Kasabay nito, ang Decaren ay sumigaw, Earth Dragon Drill. Ang enerhiya sa paligid ng 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay ay muling lumundag at ang puwersang kumikilos ay naging mas malakas. Ang sibat ay lumipad patungo kay Alvin sa bilis na mas mabilis kaysa sa kidlat na nagpuntirya sa mahalagang punto ng kanyang puso. Nang sumigaw ang Decaren, sumigaw din si Alvin bilang tugon, tikman mo rin ang aking espada. Kasunod nito, may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Ang espada ay ganap na pinatibay ng Sun True Origin. Swish! Itinutok ni Alvin ang espada. Bagamat ito ay mukhang simple, mayroong isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pagiging komplikado dito. Natural, ito ay dahil naglalaman ito ng lalim ng ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Ang bilis nito ay napakabilis. Ito ay mas mabilis kaysa sa 7 talampakang haba ng sibat sa kamay ng Decaren. Klang! 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 Ang espada sa kamay ni Alvin ay sumama sa dulo ng 7 talampakang sibat sa kamay ng Decaren. Nagbanggaan sa unang pagkakataon ang mga lakas nilang dalawa na napasok sa kanilang mga sandata. Ito ay makikita na ito ay isang pasabog na labanan. Sa sandaling ito, nang ang kanilang mga sandata ay nagsalubong sa isa't isa, napagtanto ng Decaren na siya ay bahagyang mas mababa kaysa kay Alvin, na naging dahilan upang mapakilos niya kaagad ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan upang lalo pang ipasok ito sa 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay. Sabay-sabay, muling lumundag ang tunay na pinagmulan sa 7 talampakang haba. Gayunpaman, pagdating sa paggawa ng hakbang sa huling minuto, paano maihahambing ang Decaren kay Alvin na nagtataglay ng 79 na Saint Veins? Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip sa kanyang isipan, ang malawak na Sun True Origin sa katawan ni Alvin ay agad na sumulpot sa espada sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng 79 na Saint Veins, na naging dahilan upang ang espada ay nagpakawala ng humuhuni na ingay. Huwag kang magreklamo na binyo-bully kita.
Ang tunay na pinagmula na ngayon ko lang pinakilos ay katumbas ng tunay na pinagmula na kakakast mo. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Ang lakas ng tunay na pinagmulan sa espadang hawak niya ay talagang katumbas ng true origin sa mahabang sibat ng Dekiren. Nang marinig ang mga mapanuksong salita ni Alvin, agad na nagalit ang Dekiren. Ikinumpas niya ang kanyang braso at ang 7 talampakang haba ay umusad ng mas mabilis, ngunit tunay na pinagmulan sa sibat ay hindi na tumaas. Bilang isang miyembro ng Black Armored Army, siya ay isang hindi sumusukong tao. Dahil sinabi ni Alvin ang mga mapanuksong salita, nakakahiya kung gagamitin pa niya ang kanyang true origin. Bukod doon, masasabi niyang ang bilis ng kanyang kalaban sa pagpapakilo sa kanyang tunay na pinagmulan ay mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod dito, base sa kalmadong kilos ng kanyang kalaban, halatang mas marami siyang pakulo. Swish! 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 Habang gumagalaw ang 7 talampakang sibat, mabilis na umikot ang tunay na pinagmulan sa paligid nito. Ang iba pang 9 na Black Armored Guard sa gilid ay hindi man lang masubaybayan ang kumikilos na enerhiya ng sibat. Batay doon lamang, masasabi ng isa kung gaano kabilis ang bilis nito. Swish! Samantala, si Alvin ay kalmado pa ring itinutok ang kanyang espada na para bang binabalak lang niyang itulak ang espada. Sa pinakakaunti, ito ang hitsura ng 9 na Black Armored Guards. How dare he look down on Lord Dekiren? He's just seeking death. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Nadama ng lahat ng 9 na Black Armored Guard na si Alvin ay masyadong mayabang, at tiyak na matatalo siya. Ang Dekiren lang ang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na banta mula sa tila simpleng espada ni Alvin. Parang may aura na nakalock sa kanya, tina-target siya. Agad na naging seryoso ang ekspresyon niya. Naulit ang kasaysayan ng muling bumangga ang espada sa dulo ng sibat. Nagbanggaan ang True Origins na halos magkapantay lang. Kung isa sa alang-alang lamang ang True Origins, talagang nasa parehong antas sila. Gayunpaman, ang True Origins ay hindi lamang ang mga bagay na ginamit sa labanan. Nilalaman din nito ang lalim ng martial tactics. Ang Earth Dragon Drill ng Dekiren ay nakipagsagupaan sa lalim din ni Alvin sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Ang resulta ay lampas sa imahinasyon ng 9 na Black Armored Guards. Bang! Habang umaalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog, ang taong tiyak nilang matatalo ay umaaligid pa rin sa ere. Hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanilang Dekiren, sa kabilang banda, ay pinalipad. Ang kanyang mukha ay ganap na mapatla, at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Panginoon Dekurayan. Bumangon ng takot sa 9 na Black Armored Guard nang makita nila ito. Agad silang lumipad palabas at pinagtanggol siya. Bawat isa sa kanila ay maingat na tumingin kay Alvin na para bang natatakot sila na sasamantalahin niya ang kanyang tagumpay para umatake muli. Gayunpaman, natarante rin sila. Kanina, paimpol niyang itinulak pasulong ang kanyang espada. Paano kaya nito magagapi at madudurog ang kanilang Dekiren's Earth Dragon Drill? Sa katunayan, ang spear technique ng Earth Dragon Drill na ginawa ng kanilang Dekiren kanina ay isang offensive technique sa Earth Rank Prominent Saint Grade Martial Tactic. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanilang Dekiren ay halos nalinang din ito sa pinakamataas na yugto. Kahit noon, natalo pa rin ang Dekurayan nila. Talagang malakas ka. Gayunpaman, walang sinumang manlinlang sa Asher Cloud Mansion ang makakaalis dito ng buhay. Bahagyang pinagaling ng Dekiren ang kanyang pinsala bago siya tumingin kay Alvin ng may matalim na tingin. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang jade token at pumailan lang sa hangin bago ito sumabog. Isang matinis na ingay ang agad na umalangaw-ngaw sa hangin. Sa sandaling tumunog ang matinis na ingay, sunod-sunod na kaguluhan ang sumiklab sa ibabaw ng lawa sa di kalayuan. Boom! 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 Ang sunod-sunod na figure na nakasakay sa mga mababangges na hayop ay bumangon mula sa tubig at nagsimulang palibutan si Alvin. Malinaw na ang mga taong ito na nakasakay sa mga mababangges na hayop ay pawang mga Black Armored Guards din. Samantala, 2 figure ang nakatayong nakatago sa likod ng mga ulap na mataas sa kalangitan kung saan walang nakapansin sa kanila. Ang isa ay nakatayo sa harap at ang isa ay nakatayo sa likod. Madali silang makakita sa mga ulap, at ang kanilang mga mata ay nasanay sa ibabaw ng lawa.
Lord Mansion Master, siya kaya ang Young Mansion Master. Ang matandang nakatayo sa likuran ay walang iba kundi si Elder Rong Yuan, ang pasimuno ng away na nangyayari sa ibaba. Natural, ang totoo ay utos lang ang ginagawa niya. Magkatulad ang silhouette ngunit hindi ang mukha. Gayunpaman, ang aura sa kanyang katawan ay walang alinlangan na aura ng aking anak. Ang taong nakatayo sa harapan ay walang iba kundi ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond. Ang weird. Wala siyang suot na disguise. Natagpuan ito ni Rong Yuan na kakaiba. Raymond man o Rong Yuan, pareho silang hindi nakarinig ng anumang secret tactic na maaaring magpapahintulot sa isang tao baguhin ang kanilang hitsura nang hindi ni-detect ng divine consciousness. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila maaaring pagsamasamahin ang puzzle. Gayunpaman, ang batang ito ay talagang malakas. Siya ay maituturing na isa sa pinakamagaling sa lahat ng mga martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Natatakot ako na walang maraming tao sa ilalim ng Divine Saint Stage na makakatalo sa kanya. Muling sinabi ni Rong Yuan. Hindi siya mademo sa papuri niya nang magsalita. Elder Rong, dalhin mo siya sa main hall. Siya dapat ang anak ko, Alvin. Sinabi ni Raymond kay Rong Yuan at agad na naglaho sa hangin na parang wala siya roon kanina lang. Gayunpaman, parang wala siyang suot na disguise. Ngumiti ng pilit si Rong Yuan. Nakita na rin niya ang larawan ng kanyang Young Mansion Master. Ang mukhang ordinaryong binata na ito ay hindi katulad ng kanyang Young Mansion Master. Bakit sinabi ni Lord Mansion Master na siya ang Young Mansion Master? Walang ideya si Rong Yuan kung bakit, ngunit anuman ang mangyari, si Raymond ay ama pa rin ni Alvin. Kahit na sina Raymond at Alvin ay hindi nakagugol ng maraming oras na magkasama, bilang isang powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, siya ay partikular na sanay sa pagdama ng mga aura. Sa kabila ng katotohanang binago ni Alvin ang kanyang hitsura, lubos na nagtitiwala si Raymond na anak niya ang binata. Tatlo pang maliliit na koponan ng Black Armored Army ang lumitaw sa itaas ng Crouching Dragon Lake. Sa kasalukuyan, mayroong kabuoang 40 katao bilang karagdagan sa orihinal na maliit na pangkat ng Black Armored Army. Peggy, may nakagawa talaga na manakit sa iyo. Bihira ito. Ang pinuno ng isa sa mga maliliit na koponan, na isa ring Decaren, ay tumawa ng malakas nang makita niya ang Decaren na nasugatan ni Alvin. Halatang natutuwa siya sa kasawian ng kausap. Humph! Bakit hindi ka pumunta at subukan? Ngumuso si Peggy habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa sandaling ang lahat mula sa tatlong maliliit na koponan ay inilipat ang kanilang atensyon kay Alvin at isang labanan ay malapit ng sumiklab. Whoosh! Isang bugzo ng hangin ang dumaan nang lumitaw ang isang matandang figure sa paningin ng lahat. Nang makita ang figure na ito, bawat isa sa 40 Black Armored Guards ay yumuko ng may paggalang. Elder Rong. Ham! Tumango lang siya nang walang pakialam bago niya itinoon ang atensyon kay Alvin. Ikaw ang gustong makilala ang ating Panginoong Mansion Master. Nang matuklasan ni Alvin na ang matandang nakatayo sa kanyang harapan ay si Elder Rong, galit na galit niyang tinanong, Geezer, hindi mo ibinigay ang Jade Box ko sa iyong Mansion Master, tama ba? 1835. Geezer. Nang marinig ng 40 Black Armored Guard na naruroon sa eksena ang paraan ng pakikipag-usap ni Alvin kay Rong Yuan sa tono ng pag-aakusa, nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang lalaking ito ay talagang tinawag na si Elder Rong bilang Geezer. Hindi lang iyon, nagsalita pa siya sa tonong paratang. Akala ba niya masyadong mahaba ang buhay niya? Sa Azure Cloud Mansion, kilala si Rong Yuan bilang isang mabait na tao ngunit ito ay angkop lamang sa mga tao sa mansyon. Siya ay magiging isang Azure kapag haharap sa mga kaaway. Sa lower province ng Dao Martial Saintland, si Rong Yuan ay kilala bilang Smiling Azure. Mamamatay ang taong ito. Ang 40 Black Armored Guards ay tumingin kay Alvin na para bang siya ay isang patay na tao. Ibinigay ko na ang Jade Box sa Lord Mansion Master. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang personal na tanungin kapag nakilala mo siya mamaya. Sa sandaling ito, nahihirapan pa rin si Rong Yuan na paniwalaan ang binata na nauna sa kanya ay ang kanyang Young Mansion Master. Dahil dito, kahit na hindi siya nasaktan sa kabastusan ni Alvin, hindi siya partikular na magalang dahil lang sa taong ito ay maaaring ang kanyang Young Mansion Master.
Kukuha muna siya ng confirmation. Nang marinig ang mga salita ni Rong Yuan, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Maaari ba niyang makilala ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion? Ang 40 Black Armored Guards na handang manood ng magandang palabas ay natulala. Hindi lamang buhay ang taong inaakala nilang mamamatay, ngunit nabigyan pa siya ng pagkakataong makilala ang Panginoong Mansion Master. Nahirapan silang tanggapin ang pagliko ng mga pangyayaring ito. Tahimik ang buong eksena habang pinapanood nila si Rong Yuan na dinala si Alvin sa malayo bago sumiklab ang kaguluhan. My goodness! Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang lalaking iyon? Bagamat tinawag niya si Elder Rong bilang isang geezer, hindi nagalit si Elder Rong. Sa halip, dinala pa niya siya kaagad upang makilala si Lord Mansion Master. Maging ang ating Panginoong De Karen ay hindi pa nakakaharap ni Lord Mansion Master. Maaaring ang lalaki ay talagang may ilang koneksyon kay Lord Mansion Master. Ang tatlong maliliit na pangkat ng Black Armored Army na dumating mamaya ay napag-usapan sa kanilang mga sarili. Lahat sila ay natarante at maraming tanong. Hindi nagtagal, nalipat nila ang kanilang atensyon sa orihinal na maliit na pangkat ng Black Armored Army na 10 na pinamumunuan ni De Karen Peggy. Peggy, anong nangyari? Tama. Nagpadala ka ng emergency signal, at naisip ko na mayroong pagsalakay ng ating mga kaaway. Sa huli, tila ang taong iyon ay bisita ni Lord Mansion Master. Kung magdesisyon si Lord Mansion Master na imbestigahan ang bagay na ito, hindi mo na maririnig ang huli mula sa akin. Peggy, sino ang binatang iyon? Nakikita kong medyo magalang si Elder Rong sa kanya. Ang iba pang mga De Karens mula sa tatlong iba pang maliliit na koponan ay nagtanong kay Peggy ng may seryosong ekspresyon. Paanong hindi seryoso ang mga ekspresyon nila? Bagamat wala ni isa sa kanila ang kumilos laban sa taong iyon, nasa gitna sila ng paligid niya nang lumitaw si Elder Rong, nahuli silang walang kwenta. Batay sa mga salita ni Elder Rong, ang taong iyon ay tila makakatagpo rin ng kanilang Panginoong Mansion Master. Ang gayong tao ba ay isang taong kaya nilang masaktan? Sa totoo lang, nang makita ni Peggy kung gaano kagalang si Elder Rong sa binata kanina, natulala rin siya gaya ng iba. Nakagawa pa nga siya ng hakbang laban sa taong iyon dahil sa udyok ni Elder Rong kahit na hindi niya ito alam. Pinaniwalaan niya na sinungaling ang binata. Gayunpaman, sa paghusga sa ugali ni Elder Rong kanina, parang kilala ng binata ang kanilang Lord Mansion Master. Maya-maya, tumingin si Peggy sa Black Armored Guard na ipinadala para iabot ang token ni Alvin at nagtanong sa kanyang malalim na boses, sigurado ka bang hindi ka nagmamalabis? Lord De Karen, kahit dumami pa ang tapang ko, hindi ako maglalakas loob na magbiro tungkol sa bagay na ganito. Medyo nakaramdam ng mali ang Black Armored Guard na tinitigan ni Peggy. Kung maibabalik niya ang oras, tinanggihan niya ang misyon mula sa De Karen. Tiyak na may ibang tao na handang dalhin ang keepsake, ngunit talagang ayaw niya. Naniwala si Peggy sa mga salita ng Black Armored Guard na ito dahil kilala niya itong subordinate niya sa loob ng ilang taon na. Kilalang kilala niya ang taong ito. Dahil dito, nakaramdam ng kaunting pagkakamali si Peggy nang harapin ang mga tanong mula sa iba pang tatlong De Karens. Bagamat iyon ang nangyari, sinabi pa rin niya sa tatlo ang katotohanan tungkol sa nangyari. Narito ang lalaking iyon para makita si Lord Mansion Master. At saka, nagdala pa siya ng alaala. Sinabi ni Elder Rong na hindi kinikilala ni Lord Mansion Master ang alaala, at siya ay sinungaling. Sigurado ka bang sinabi ni Elder Rong na sinungaling siya? Kung sinungaling siya, personal bang dadalhin siya ni Elder Rong para makilala si Lord Mansion Master? Ang mga ekspresyon ng De Karens ay naging mas malala. Ang katotohanan na ang taong iyon ay may keepsake mula sa Lord Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay nangangahulugan na siya ay may malapit na relasyon sa kanilang Lord Mansion Master. Sinubukan pa nilang bitag ang taong iyon sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya. Lahat sila ay nakaramdam ng panginginig na umaagos sa kanilang mga gulugad habang sila ay bumubuhos sa malamig na pawis. Ito ang katotohanan. Makakatiyak kayong lahat. Ako ang umatake sa taong iyon. Kung may mangyari man, pananagutan ko ito. Sinabi ni Peggy sa tatlo pang De Karens. Akuin mo ang responsibilidad. Sigurado ka bang kaya mong pasanin ito? Anong malas? Ang De Karen na nanunuya kay Peggy sa sandaling lumitaw siya kanina ay muli siyang tinutuya bago niya dinala ang kanyang mga tauhan at umalis.
Ang iba pang dalawang Decarens ay tumingin kay Peggy ng matagal bago nila dinala ang kanilang mga tauhan. Sa huli, tanging ang maliit na pangkat ng Black Armored Guards na pinamumunuan ni Decaren Peggy ang naiwan sa eksena. Lord Decaren, hindi talaga ako nagpalaki at hindi ako nagsinungaling. Handa akong manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Ang Black Armored Guard na iyon na kumuha ng keepsake ni Alvin para magulat sa Mansion Master ay agad na nanumpa sa lightning penalty oath nang makita niyang medyo seryoso ang ekspresyon ni Peggy. Boom! 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 Habang umaalingaw-ngaw ang siyam na kulog sa hangin, natapos ang panunumpa ng parusang kidlat. Napatunayang hindi nagsinungaling ang Black Armored Guard sa pamamagitan ng sinumpaan niyang sinumpaan. Anong ginagawa mo? Lalong lumalim ang ekspresyon ni Peggy habang tinatitigan niya ang Black Armored Guard na sumumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. You're my subordinate, how could I not believe you? It's similar to you slapping me by swearing on the lightning penalty oath in front of me. Lord Decaren, baka sa mukha ng huli ang pagsisisi. Tama na. Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito. Wala kaming itinatago, at wala kaming ginawang mali. Walang dahilan para matakot kaming maparusahan. Ikinaway ni Peggy ang kanyang kamay at agad na ibinalik ang lahat sa Crouching Dragon Lake. Samantala, sumunod naman si Alvin sa likod ni Rong Yuan habang papalalim sila patungo sa Crouching Dragon Lake. Maraming malalawak na isla na matatagpuan sa loob ng Crouching Dragon Lake. Ang mga islang ito ay natatakpan ng hamog. Kung ang isa ay hindi sapat na malapit, hindi mapapansin na may nakatago sa likod ng hamog. Gayunpaman, hindi dinala ni Rong Yuan si Alvin sa alinman sa mga isla sa harapan. Sa halip, dinala siya ni Rong Yuan sa langit sa itaas ng mga isla. Bahagyang nanginig ang mga paa niya bago siya pumailan lang diretso sa langit na parang rocket. Sumunod din si Alvin at umakyat din sa langit. Matapos dumaan sa hamog, nakita niya ang isang napakalaking isla na nakabitin sa hangin. Ang nasuspine na isla ay kabilang sa mga ulap at fog na ginagawa itong parang mga jade hall sa makalangit na paraiso. Ito ay lubhang kahanga-hanga. Kung ikukumpara sa main mansion ng Mystical Sky Mansion, ang suspendidong isla na ito ay walang alinlangan na mas malaki. Elder Rong. Elder Rong. Sa kanilang paglalakbay, nakita ni Alvin ang maraming Black Armored Guard na nakatago sa dilim na nagpakita ng kanilang mga sarili habang magalang silang yumuko kay Rong Yuan na nangunguna sa daan. Ang ilan sa mga mata ng Black Armored Guard ay napuno ng kalituhan at tanong nang makita nila si Alvin. Mukhang may mataas na posisyon ang matandang ito sa Azure Cloud Mansion. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang makita niya ito, hindi nakapagtataka nang tinawag ko siyang geezer at tanungin siya kanina, ang mga Black Armored Guard ay tumingin sa akin na para bang nakatitig sila sa isang patay na tao. Gayunpaman, nagtataka ako kung ano ang kanyang intensyon. Isang sandali, tinawag niya akong sinungaling, ngunit sa susunod na sandali, dinadala niya ako upang makilala ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bagamat 100% sigurado si Alvin na ang kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay ang kanyang cheapskate na ama, hindi niya maiwasang mataranta. Habang paakyat sila sa suspendidong isla, sa wakas ay nagtanong si Rong Yuan nang hindi lumilingon, sa tingin mo. May anumang paraan para magkaila ang sarili sa mundo nang hindi napapansin ng Divine Consciousness. Parang kinakausap niya ang sarili niya at si Alvin ng sabay. Napakalaki ng mundo, naglalaman ito ng lahat ng uri ng kababalaghan. Walang pakialam na sabi ni Alvin habang hindi niya pinansin ang pagsisiyasat ni Rong Yuan. Hindi na nagsalita si Rong Yuan habang patuloy niyang dinadala siya sa mas malalim na lugar sa suspendidong isla. Sa huli, nakarating sila sa gitnang bahagi ng sinuspinde na isla. Ang lugar ay mahigpit na pinatrolya ng mga Black Armored Guard. Di nagtagal, lumitaw ang isang standalone na palasyo sa mga mata ni Alvin. Ang palasyong ito ay matatagpuan sa gitna ng gitnang lugar ng sinuspinde na isla. Sinakop nito ang isang malawak na lugar. Sa di kalayuan, mukha itong napakalaking halimaw. Ito ang Central Main Hall ng ari-arian ng Azure Cloud Mansion.
Ang suspendidong isla na kasalukuyang kinaroroonan ni Alvin ay ang main mansion din ng Asher Cloud Mansion. Mahigpit na isinara ang malalaking pinto ng Central Main Hall. Matapos dalhin ni Rong Yuan si Alvin sa harap ng mga pintuan, magalang siyang nagulat, "Lord Mansion Master, dinala ko siya dito." Nang marinig ang kanyang mga salita, nagsimulang bumilis ang paghinga ni Alvin habang mataman niyang tinitigan ang malalaking pintuan ng Central Main Hall. Kung gaano niya kiteng-kiti na si Pain sila agad para makita kung sino ang nasa loob. Kasabay nito, inaabangan din niya ang pakikinig sa boses ng nasa loob. Bagamat hindi niya masyadong nakasama ang kanyang ama, naaalala pa rin niya ang boses ng kanyang cheapskate na ama. "Pumasok ka." Kasabay nito, isang kahanga-hanga at marilag na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob. Bagamat ang boses ay parang marilag at kahanga-hanga, agad na masasabi ni Alvin na ito ay pagmamay-ari ng kanyang murang ama na si Raymond. Agad na naalis ang pag-aalala sa kanyang puso. Ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay ang kanyang cheapskate na ama. Kahit gaano pa siya katiyak na ang kanyang murang ama ay ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, hindi pa rin ito mapanghikayat na marinig ang kanyang boses. Dumagundong. Pagkatapos magsalita ng tao, nagsimulang magbukas ang malalaki at mabibigat na pinto ng Central Main Hall. Lahat ng nasa loob ay nalantad sa harap ng mga mata ni Alvin. Sa isang sulyap lang, nakita ni Alvin ang 4 na tao na nakatayo sa loob. Ang isa sa mga taong nakatayo sa loob ay walang iba kundi ang kanyang cheapskate na ama, si Raymond. Sa sandaling ito, nakangiting nakatingin sa kanya si Raymond. Nakayakap din ang isang cute na batang lalaki, at tinitingnan niya si Alvin gamit ang malaki at bilugan nitong mga mata. Dalawang babae ang nakatayo sa magkabilang gilid ni Raymond. 1836. Nang makita ni Alvin ang dalawang babae na nakatayo sa magkabilang gilid ni Raymond, nanlaki ang kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang katawan sa pananabik. Ang kanyang ina, si Rosa, at ang kanyang kasintahang si Megan. Ang dalawang babaeng ito ay dalawa sa ilang mahahalagang babae sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Alvin, maging ang kanyang ina, si Rosa o ang kanyang kasintahang si Megan, pareho silang may pag-aalinlangan nang makita siya. Walang kagalakan sa muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon. Nako, muntik ko nang makalimutan. Hindi pa ako bumabalik sa orihinal kong anyo. Kasabay nito, sa wakas ay naalala ni Alvin na siya ay nasa kanyang disguise pa rin. Hindi nakapagtataka ang kanyang ina at ang kanyang kasintahang babae ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Swish! Walang pag-aalinlangan, kumilos si Alvin at dumating na parang bugzo ng hangin sa harap ng 4 na tao. Nang tumayo si Alvin sa kanilang harapan, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nagsimulang lumipat. Nang huminto ito ay sa wakas ay nabawi niya ang kanyang orihinal na anyo. Ina. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo, lumuhad siya na may halong pagsisisi. Bilang isang anak, hindi lamang niya nagawang makasama ang kanyang mga magulang sa lahat ng oras, ngunit nawala pa siya sa loob ng maraming taon. Ito ay maaaring ituring na hindi karapat-dapat. Natural, nagsisilang siya sa kanyang ina, si Rosa, dahil napakalaki ng sakripisyo nito para sa kanya kumpara sa kanyang murang ama na si Raymond. Ang kanyang ama na lumitaw lamang sa huli ay hindi maihahambing sa kanyang ina. Alvin. Alvin. My Alvin. Hindi ako nananaginip, di ba? Nang ihayag ni Alvin ang kanyang tunay na anyo, agad na nawala ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rosa. Napalitan ito ng lahat ng uri ng emosyon. Kasabay nito, hinailan niya si Alvin pataas at niyakap siya ng mahigpit. Matagal siyang hindi bumitaw. Bagamat natatakot siyang aalis muli ang kanyang anak kapag pinalaya niya ito. Dalawang sunod-sunod na luha ang dumaloy sa kanyang mukha sa tuwa at saya. Inay, hindi ka nananaginip. Ako ito. Tumulo rin ang mga luha ni Alvin. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina habang hinuhugasan siya ng kalmadong pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman. Ang yakap ng kanyang ina ay parang isang santuwaryo para sa kanya. Hinayaan nitong kumalma agad ang puso niya. Bastos ka. Isang pamilyar ngunit magandang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan upang bumalik si Alvin sa realidad.
May ibang tao na lumitaw sa tabi niya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kasintahang si Megan. Bagamat nag-aatubili si Rosa na pakawalan ang kanyang anak, alam niyang oras na para bigyan ng kaunting panahon ang magkasintahan. Dahil dito, binitawan niya kaagad si Alvin at sinenyasan si Raymond gamit ang kanyang mga mata na umalis sa main hall kasama niya at ng batang lalaki. Nang makita ito, sumunod si Elder Rong. Sa isang pagkakataon, ang Central Main Hall ay naging isang mundo na umiral para lamang kina Alvin at Megan. Sa labas ng Main Hall, ang maliit na batang lalaki sa yakap ni Raymond ay kumurap sa kanyang malalaking mata at tumingin kay Rosa habang nagtatanong, "Lola, siya ba ang napakalakas na ama ko na palaging sinasabi sa akin ng ina?" "Tama. Si Tantan, tatay mo siya. Dapat tandaan mong tawagin siyang tatay paglabas niya mamaya, okay?" Nakangiting sagot ni Rosa habang hinahaplos ang ulo ng batang lalaki. Tumango ang maliit na bata. "Sige. Makikinig ako sa iyo, Lola." Ang batang iyon. Hindi man lang niya binati ang kanyang ama, ngunit nagpunta na siya para makipag-usap tungkol sa pag-ibig kay Megan. Napaka-unfilial na anak. Bumulong si Raymond sa tono na naglalaman ng selos habang nagkukunwaring galit. Lahat ng ito ay dahil umalis ka sa loob ng maraming taon. Kung hindi, bakit ganito ang pakikitungo sa iyo ni Alvin? Natigilan si Rosa. Nang marinig iyon, hindi na nagsalita si Raymond. Walang kwenta para ituloy niya ang topic dahil alam niyang mali siya. Pagkatapos ng lahat, umalis siya sa loob ng maraming taon na wala man lang balita. Halatang nagkukunwaring galit lang siya at hindi talaga naiinis. Nang makita ni Rong Yuan na hindi na nag-uusap si Raymond at ang kanyang asawa, emosyonal siyang sumigaw, "Lord Mansion Master, napakatalino ng taktika ng Young Mansion Master sa disguising." Eksakto. Kahit ang aking divine consciousness ay hindi maramdaman ang kanyang disguise. I wonder kung saan niya natutunan ang ganoong disguising na taktika. To think that it's so amazing. Lubos na sumang-ayon si Raymond sa mga salita ni Rong Yuan. Ano man ang mangyari, isa pa rin siyang napakahalagang figure sa lower province ng Dao Martial Saintland. Gayunpaman, kahit na hindi niya narinig o nakita ang disguising taktika ni Alvin noon. Mukhang nagkaroon si Alvin ng napakalaking hindi inaasahang pagkikita sa mga taong ito. Napakabata pa niyang Mansion Master, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok na ng Eminent Saint stage. Napakaganda. Emosyonal na bumantong hininga si Rong Yuan. Ang tuktok ng Eminent Saint stage. Nang marinig ni Raymond ang kanyang mga salita, umiling lang siya habang ang isang seryoso at nag-aalalang ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Kung hindi niya mali ang natatandaan, ang 5 taon na kasunduan na ginawa niya sa Dragon Clan ay darating sa loob ng 10 buwan. Sa oras na iyon, kailangang labanan ng kanyang anak ang 5-clawed Golden Dragon. Kung manalo siya, makapasok siya sa Dragon Cleansing Pool ng Dragon Clan. Ang lahat ng ito ay ginawa ayon sa mga tagubili ng matandang propetang iyon. Gayunpaman, ngayong 10 buwan na lang ang natitira, ang kanyang anak ay nasa tuktok na lamang ng Eminent Saint stage. Walang alinlangan na magiging parang isang fairy tale ang pagtatalo niya sa 5-clawed Golden Dragon, si Diego. Kahit na ang Diego na iyon ay hindi gumawa ng anumang pag-unlad sa 5 taon na ito, siya ay nasa tuktok pa rin ng Divine Saint stage. Paano makalaban ng isang tao sa tuktok ng Eminent Saint stage ang isang tao sa tuktok ng Divine Saint stage sa loob ng 10 buwan? Ngayong halos 5 taon na ang lumipas, baka nakapasok na nga si Diego sa Huwarang Saint stage. May pagkakataon ba si Alvin na manalo? Bago siya muling nakasama ng kanyang anak na si Alvin, wala siyang pagdududa dahil sa tiwala niya sa matandang propeta. Gayunpaman, ngayong muli niyang nakatagpo ang kanyang anak at natuklasan na ang kanyang anak ay nasa tuktok lamang ng Eminent Saint stage, hindi niya maiwasang magkaroon ng mga pagdududa na lumitaw sa kanyang isipan. Sa main hall, magkayakap sina Alvin at Megan. Pareho silang hindi nagsalita at tahimik na niyakap ang isa't isa. Sa sandaling ito, tila nagsanib silang dalawa na tila walang pinagkaiba sa kanilang dalawa. Nais ni Alvin na ang sandaling ito ay tumagal ng walang hanggan habang niyayakap niya si Megan ng walang anumang pag-aalala o problema.
Tahimik lang na nakayakap sa taong mahal niya hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa matuyo ang karagatan, at gumuho ang mga bato. Gayunpaman, alam niyang ito ay sarili niyang pagnanasa. Marami pa siyang mga bagay na kailangan niyang gawin. Samantala, habang yakap-yakap ni Megan si Alvin, ganoon din ang iniisip niya. Kung paano niya nais na yakapin niya ang kanyang lalaki ng tahimik magpakailanman nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa wakas, pagkatapos ng halos kalahating oras, si Alvin ang unang nagsalita. Little Megan. Ang batang lalaking iyon ba ay dinadala ng ama ang ating anak? Oo. Ngumiti si Megan habang tumatango. Tinatawag siyang Tristan, anak natin siya. Tristan. Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, hindi napigilan ni Alvin na makaramdam ng paninikip ng kanyang puso. Kasabay nito, humigpit din ang kanyang mga kamay na nakayakap kay Megan. Natural, alam niya ang ibig sabihin ng pangalan ng kanyang anak. Kung ligtas si Sister Kelly at ang kanyang anak, sigurado akong dapat kasing edad din ni Tantan ang anak niya. I just wonder kung lalaki o babae. Nang magsalita si Megan tungkol kay Kelly, medyo nanginginig ang boses niya. Matagal na niyang tinuring ang mabait na babaeng iyon bilang kapatid niya. Siguradong ligtas at maayos sila. Dapat. Kumpiyansa na sumagot si Alvin na may kinang sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na dumating ang kapahamakan sa kanyang babae at sa kanyang anak. Matapos makarating sa Azure Cloud Mansion at muling makasama ang kanyang pamilya, isa sa kanyang mga hiling ay natupad sa wakas. Oras na para pumunta siya sa Upper Province para hanapin si Kelly. Matapos yakapin si Megan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinulak si Alvin palayo. Scoundrel, hindi mo ba dapat batiin si tatay? Alam kong may hinanakit ka pa rin sa katotohanang iniwan kanya ng nanay mo sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, tatay mo pa rin siya kahit anong mangyari. Hindi lang iyon, naging napakabait din niya kay Tantan sa loob ng ilang taon na ito. Sobra ang pagmamahal niya sa kanya na kahit ako, bilang kanyang ina, ay nahihiya siya sa lahat ng pagkakataong iyon. Ibinibigay niya ang lahat ng pagmamahal na hindi niya kayang ibigay sa iyo kay Tantan, mahinang sabi ni Megan. Isa siyang matalinong babae at alam niyang malumanay lang siyang makapagbibigay ng mungkahi sa halip na magdesisyon para sa kanyang lalaki. Oo. Tumanggaw si Alvin bago lumabas ng main hall kasama si Megan. Ama, salamat sa pag-aalaga kay Little Megan at Tantan nitong ilang taon, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Raymond. Alvin, tandaan mo, ako ang iyong ama. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa iyo. Bukod dito, si Megan ay manugang ko, at si Tantan ay apo ko. Ito ang dapat kong gawin. Sagot ni Raymond habang umiiling. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ama. Hindi pa rin makapaniwala si Alvin sa bagay na ito. Well, ito ay medyo isang maswerteng aksidente talaga. Kung handa kang makinig, sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito mamaya. Speaking of it, lahat ng ito ay salamat sa iyo na nagawa kong maging Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, sabi ni Raymond habang matamang nakatitig kay Alvin. Ako. Naguguluhan si Alvin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito ng kanyang ama. Walang nagmamadali kaya mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo, nakangiting sabi ni Raymond habang umiiling bago tumingin sa maliit na batang lalaki sa kanyang yakap. Tantan, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ng lola mo kanina? Tumingin si Tristan kay Alvin gamit ang kanyang malalaking mata. Hindi siya nahihiya sa mga estranghero. Sa halip, pinag-aralan niya si Alvin mula ulo hanggang paa ng mahabang panahon bago niya tuluyang sinabi, ikaw ang tatay ko. Ang napakalakas na ama na sinabi sa akin ni nanay. Napakalakas ng ama. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat, kabilang si Alvin, ay tumawa ng malakas. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay upang hilahin si Tristan sa kanyang yakap at ngumiti. Tama. Ako ang napakalakas mong ama. Tinatawag kang Tantan. Ako ay tinatawag na Tristan. Tantan lang ang pangalan ng aking alagang hayop, mataimtim na sabi ni Tristan habang itinatama niya si Alvin. Ang kanyang seryosong ugali ay nagpatawa kay Alvin.
Naramdaman na lang niya na napuno ng init ang kanyang puso. Ang sarap sa pakiramdam. Ako, si Alvin, ay may anak na ngayon. Mula ngayon, may isa pang karagdagang buhay sa mundong ito na paprotektahan niya ng kanyang buhay. 1837. Sa mga sumunod na araw, bukod sa pagbisita sa tirahan ng kanyang ina, si Rosa, tuwing umaga sa loob ng ilang panahon, ginugol ni Alvin ang kanyang natitirang oras sa kanyang asawa. Minsan, pakiramdam ni Alvin ang pinakamasayang tao sa mundo kapag karge-karge niya si Tristan habang sinasamahan niya si Megan. Natural, mas maganda kung nandito rin si Kelly at ang kanilang anak. Sa kasalukuyan, natagpuan ko na ang ama, ina, at little Megan. Ang tanging pagsisisi na natitira ko sa lower province ng Dow Marshall St. Land ay hindi ko pa rin mahanap si Irish. Tama, kung nasa lower province pa siya at wala sa closed-door cultivation, dapat ay narinig niya ang isang henyong Marshall cultivator na tinatawag na Alvin sa Mystical Sky Mansion. At least, dapat pumunta siya sa Mystical Sky Mansion para masigurado kung ako ba iyon o hindi. Gayunpaman, walang balita tungkol sa kanya. Bagamat nagpa siya na si Alvin na pumunta sa Upper Province para hanapin si Kelly at ang kanilang anak, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala tungkol kay Irish. Napagtanto niya na kahit na wala pang pangako ng kasal sa pagitan nila ni Irish at wala pa silang anak, ang pananabik niya sa kanya ay hindi mas mababa sa pananabik niya kay Kelly. Dati, nadamay lang siya sa mga sakripisyong ginawa ni Irish para sa kanya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lahat ay naging pag-ibig. Panahon na para ipaalam ko ito kay tatay. Nang maramdaman ni Alvin na posibleng nasa lower province pa si Irish, sinamahan niya sandali ang kanyang fiancé at ang kanyang anak bago niya hinanap ang kanyang ama, si Raymond. Ama, sana ay matulungan mo akong maghanap ng tao, diretsyong sabi ni Alvin nang makita si Raymond. Oh, sino te? Tanong ni Raymond. Irish, sagot ni Alvin. Irish. Narinig ko nang binanggit ni Megan ang babaeng iyon noon pa man. Siya ay isang mabait, tapat, at mapagmahal na bata. At saka, hindi man lang siya nagdalawang isip na ayalay ang kanyang buhay para sa kapakanan mo. Ang ganitong pag-ibig ay napakabihirang. Sa pagkakaalam ko, pareho kayong nagkahiwalay sa mortal continent. Maaaring hindi mo pa siya natagpuan. Narinig ni Raymond si Megan na binanggit ang bagay ni Irish kaya agad niyang nalaman kung ano ang nangyayari nang marinig niya ang pangalan nito. Nahanap ko siya sa Windfall Nation, isang sixth-rate Saint Nation sa lower province ng Dow Marshall St. Land. Gayunpaman, pagkatapos malantad ang balita tungkol sa Devil Seal Tablet, umalis ako sa Windfall Nation, at umalis din siya para hanapin ako dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ko, sabi ni Alvin na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, naglakbay ako pabalik sa Windfall Nation, ngunit hindi siya bumalik sa Windfall Nation. Mula noon, wala na akong narinig na anumang balita tungkol sa kanya, sabi ni Alvin na may mabigat na puso. What a sentimental girl. Napabuntong hininga si Raymond. Kasabay nito, mataimtim niyang tiningnan si Alvin at sinabing, Alvin, may mga bagay na dapat at hindi natin dapat gawin habang nabubuhay sa mundong ito. Dahil ang babaeng Flair na ito ay napakatapat sa iyo, hindi mo siya dapat pabayaan. Sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, hindi madaling makilala ang isang taong magsasakripisyo ng sobra para sa iyo. Ama, naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Simula noong araw na napagtanto niyang may nararamdaman siya para kay Irish, nagpasya na siyang makasama ito habang buhay. Hinding-hindi niya siya pababayaan sa buhay na ito. Sige. Gumuhit ng larawan ng babaeng Flair na iyon para sa akin, at magpapasa ako ng utos para mahanap siya ng bawat operation point ng Asher Cloud Mansion. Idinagdag muli ni Raymond. Agad na gumuhit si Alvin ng larawan ni Irish nang marinig ang mga salita ng kanyang ama. Ang kanyang pangunawa kay Irish ay hindi mas mababa kaysa kay Kelly at Megan. Para sa kadahilanang ito, hindi lamang ang larawang iginuhit niya ay magkapareho kay Irish, ngunit maging ang tingin sa kanyang mga mata at ang aura na kanyang inilabas ay eksaktong pareho. Nang makita ni Raymond ang larawan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang umiiling. Talagang iniisip ko kung saan mo nakukuha ang iyong alindog.
Ang napakahusay na babae ay talagang nahulog sa iyo at handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa iyo. Mas makapangyarihan ka pa sa akin sa usaping ito. Nang marinig ni Alvin ang unang kalahati ng mga salita ng kanyang ama, hindi niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, nang marinig niya ang huling bahagi ng pangungusap, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng paninibugho sa tono ng kanyang ama. Saglit na hindi niya maiwasang matuwa rito. Ama, baka gusto mo ng ibang girlfriend. Dapat ko bang sabihin kay nanay para hanapin ka niya? Tanong ni Alvin pagkatapos niyang tumawa. Gusto mo bang masampal? Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Raymond habang siya ay pumikit at pinandilatan si Alvin. Pagkaraan ng ilang oras, siya ay umubo ng 2 beses na alanganin. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi na kailangan pang sabihin sa nanay mo. Nang lumabas ang mga salita ni Raymond sa kanyang bibig, dumating si Rosa sa isang napapanahong paraan. Sa sandaling pumasok siya, narinig niya ang ikalawang bahagi ng mga salita ni Raymond kaya agad siyang tumingin kay Alvin at nagtanong, hindi na kailangang sabihin sa akin ang tungkol sa kung ano. Alvin, ano ang nangyayari? Nang makita ni Alvin ang kanyang ama na nag-aalalang nakatingin sa kanya, nakaramdam siya ng saya sa loob. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag ilantad siya. Inay, wala lang. Hiniling ko lang kay tatay na tulungan akong hanapin si Irish, at naramdaman niyang hindi mo na kailangang ipaalam ito dahil ayaw niyang mag-alala ka. Bakit hindi niya masabi sa akin ang tungkol dito? Gusto ko rin ang babaeng Irish na iyon. Bihira ang ganoong tapat at mapagmahal na babae. Matagal nang narinig ni Rosa ang tungkol kay Irish mula kay Megan. Sinadya pa niyang tanungin si Alvin tungkol sa kanya nitong mga nakaraang araw mula nang magustuhan din niya si Irish. Sa mundong ito, ang mga lalaking pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang asawa, si Raymond, at ang kanyang anak na si Alvin. Handa rin siyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang asawa at anak. Dahil dito, nagustuhan niya ang babaeng iyon na handang magbuwis ng buhay para sa kanyang anak. Si Irish ito. Di nagtagal, nakita din ni Rosa ang larawan sa kamay ni Raymond. Agad na naakit ang kanyang tingin sa babaeng nasa portrait, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi niya maiwasang purihin, napakaganda ng makakapagpabagsak ng isang bansa. Kay ganda. Kung magsilang siya ng apo para sa akin, sigurado akong magiging kagandahan din siya na maaaring magpabagsak ng isang bansa kapag siya ay lumaki. Ngayong may apo na si Rosa, gusto rin niya talagang magkaroon ng apo. Bagamat alam ni Rosa na buntis din si Kelly sa anak ng kanyang anak, hindi niya alam ang kasarian ng kanyang apo. Nang marinig ang mga salita ni Rosa, medyo napahiya si Alvin. Hindi pa niya nahahanap si Irish, nasa himpapawid pa rin ang lahat. Gayunpaman, dahil masaya ang matandang lalaki, hindi na siya salita pagkatapos noon. Alvin, ngayong hiniling mo sa iyong ama na tumulong sa paghahanap kay Irish, balak mo bang umalis sa Upper Province? Tanong ni Rosa na may pinanibik na tingin sa kanyang mga mata. Oo. Tumanggaw si Alvin. Gayunpaman, mananatili ako sa Lower Province sa loob ng ilang panahon. Pupunta lang ako sa Upper Province kapag nagtagumpay na ang cultivation base ko. Bago siya makaalis papuntang Upper Province, kailangan muna niyang palakasin ang pangalawang anyo ng Golden Crow's Wings at itaas ang kanyang cultivation base sa Early Eminent Saint Stage. Sa oras na iyon, hindi lamang ang kanyang lakas ay magiging kapantay ng isang tao sa Divine Saint Stage, ngunit maaari rin niyang sa wakas ay linangin at makabisado ang iba't ibang divine abilities na nakuha niya. Mayroon siyang ilang top-tier na divine abilities na hawak niya. Isantabi ang Golden Crow's Wings, ang 3 pang hindi pangkaraniwang divine abilities ay ang Elementary Devouring Tactic, Otherworldly Celestial, at ang 6 Harmonies Golden Body. Nagkaroon siya ng Offensive na Divine Ability, Defensive Divine Ability, Movement Divine Ability, at Assist Divine Ability. Sa wakas ay nasa lugar na ang lahat. Naturally, kung ihahambing, ang Defensive Divine Ability, ang 6 Harmonies Golden Body, ay bahagyang mas mababa dahil ito ay isang medium-grade divine ability. I guess, gagawin ko muna ito sa ngayon. Kung makakakuha ako ng mas mataas na grade na defensive divine ability sa hinaharap, babaguhin ko ito.
Kung may makakabasa sa isip ni Alvin, magagalit sila at baka magsuka sila ng 3 litro ng dugo. Kung may ibang nakakuha ng medium grade na divine ability, matutuwa sila sa mahabang panahon. Gayunpaman, para kay Alvin, ang isang medium grade na divine ability ay isang bagay na dapat niyang gawin bago siya makahanap ng mas mahusay. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, naramdaman pa rin ni Rosa na hindi na magtatagal ang oras na mananatili ang kanyang anak sa lower province. Lalong tumindi ang pananabik sa kanyang mga mata. Kung maaari, hiniling niyang manatili sa tabi niya ang kanyang anak. Naturally, alam niyang ito ay sarili niyang wishful thinking. Ang kanyang anak ay isang lalaking may maraming responsibilidad, at maraming bagay ang kailangan niyang gawin. Rosa, mangyaring umalis sandali. May kailangan akong kausapin ng personal tungkol kay Alvin, sabi ni Raymond habang nakatingin kay Rosa. Nang marinig niya ang mga salita ng kanyang asawa, agad niyang napagtanto na hindi niya gugustuhing malaman ang mga bagay na sasabihin ng kanyang asawa sa kanyang anak. Dahil dito, tumalikod siya at agad na umalis. Alam niyang kailangan pang ipagsapalaran ng kanyang anak ang kanyang buhay. Hihilingin lamang siya ng kanyang asawa na umalis pagdating sa bagay na ito dahil ayaw niyang mag-alala siya. Ama, ano bang problema? Kahit si nanay bawal malaman. Sumimangot si Alvin. Ang iyong ina ay ayaw na marinig ang tungkol sa iyong pag-alis at ipagsapalaran ang iyong buhay. Ang bagay na sasabihin ko sa iyo ay isang bagay na mapanganib na dapat mong gawin. Napabuntong hininga si Raymond. Anong problema? Naguguluhan si Alvin. Naaalala mo pa ba ang 5-clawed golden dragon na pumuksa sa Half Moon Island at Samire sa Alvin sect mo? Tanong ni Raymond. Diego. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Agad na lumabas sa kanyang katawan ang walang pidyaw na hangarin sa pagpatay. Bagamat matagal nang nangyari ang insidenteng ito, hindi pa rin siya makaget over sa pangyayaring ito. Napakaraming tao sa kanyang Alvin sect, ang lahat ay namatay sa kamay ni Diego, kaya palagi niyang itinatago ang sama ng loob na ito sa kanyang puso. Hindi niya nakalimutan ang tungkol dito. Hindi lang iyon, ngunit napanaginipan pa niya ang marami sa mga pamilyar na mukha noon na humihiling sa kanya na patayin si Diego para ipaghiganti sila. Tama. Si Diego yan. Tumanggaw si Raymond bago magpatuloy upang sabihin kay Alvin ang tungkol sa 5 taong kasunduan na ginawa niya sa angka ng dragon nang pumunta siya sa pugad ng angka ng dragon dati. Ang 5 taong kasunduan ay nakatakda sa loob ng 10 buwan. Sa oras na iyon, kailangan mong makipaglaban kay Diego para makipagkompetensya para sa pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Ang Dragon Cleansing Pool. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa Dragon Cleansing Pool. Ang Dragon Cleansing Pool ay ang Saint Land ng Dragon Clan sa Lower Province. Nagbubukas lamang ito tuwing 5,000 taon. Naglalaman ito ng Heaven and Earth's essence na naipon ng Dragon Cleansing Pool sa loob ng 5,000 taon. Alinmang batang dragon na pumasok dito ay magkakaroon ng napakalaking elevation sa lakas. Nagpatuloy si Raymond sa pagpapaliwanag, kung hindi dahil sa katotohanan na ang kasalukuyang pinuno ng clan ng Dragon Clan ay hindi pumasok sa Dragon Cleansing Pool, ang Dragon Clan ay hindi magiging mas mababa sa aming Azure Cloud Mansion at sa Mountain Shade Black Market. 1838. Ang Dragon Clan ay isa sa mga parang third-rate na puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Dati, noong nasa Mystical Sky Mansion siya, nalaman na ito ni Alvin. Alam din niya na si Diego, ang 5-clawed golden dragon, na naglipol sa kanyang Alvin sect ay ang kahalili ng clan leader ng Dragon Clan. Mayroon lamang 2 5-clawed golden dragon na kasalukuyang nasa Dragon Clan. Ang isa sa kanila ay ang kasalukuyang pinuno ng angka ng dragon habang ang isa ay si Diego. Noong una, nang malaman ni Alvin ang tungkol dito, alam niyang kung gusto niyang ipaghiganti ang grupo ng mga matataas na opisyal at disipulo ng Alvin sect, kailangan niyang labanan ang buong Dragon Clan. Ito ay dahil ang Dragon Clan ay gagawa ng todo para protektahan si Diego dahil siya ay isang 5-clawed golden dragon.
Sa oras na iyon, alam ni Alvin na kailangan niyang maghintay ng isang yugto ng panahon upang ipaghiganti ang grupo ng mga matataas na opisyal at mga disipulo ng Alvin sect. At least, kailangan niyang itaas ang kanyang lakas sa antas kung saan makakalaban niya ang buong Dragon Clan. The 5-year pact, Dragon Cleansing Pool, Jego. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ni Alvin na ang kanyang ama ay gumawa ng 5 taong kasunduan para sa kanya sa Dragon Clan. Kung kaya niyang talunin si Jego sa loob ng 10 buwan, makapasok siya sa Dragon Cleansing Pool. Bilang Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool ay isang napakakahangahangang lugar. Sa pinakakaunti, hindi ito isang bagay na maihahambing sa mga spirit pool ng Mystical Sky Mansion. Pagkatapos ng lahat, ang ilang spirit pool sa Mystical Sky Mansion ay magbubukas pagkatapos ng medyo maikling panahon. Ang Dragon Cleansing Pool, sa kabilang banda, ay magbubukas lamang tuwing 5,000 taon. Gaano katagal ang 5,000 taon? Ang 5,000 taon ay katumbas ng 50 beses ng buhay ng isang ordinaryong tao. Isaalang-alang ang mga henerasyon, ang bilang ng oras na iyon ay maaaring makagawa ng 10,000 henerasyon. Ang dahilan kung bakit tinipon ng Dragon Cleansing Pool ang Heaven and Earth Spirit Energy ng sabay-sabay bawat 5,000 taon ay para tulungan ang mga batang dragon na pumailang lang sa langit. Ama, ang ibig mong sabihin kung ang kasalukuyang pinuno ng Dragon Clan ay nakapasok sa Dragon Cleansing Pool dati, ang posisyon ng Dragon Clan sa Lower Province ay magiging kapantay ng Azure Cloud Mansion at ng Mountain Shade Black Market. Ganun ba talaga kapansin-pansin ang Dragon Cleansing Pool na iyon? Laking gulat ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Raymond. Talagang kapansin-pansin. Kumpiyansa na tumango si Raymond sa kanyang ulo. Dapat mong malaman na bago ang pinuno ng angkan ng dragon ay yumako sa kanyang posisyon, ang angkan ng dragon ay hindi sa anumang paraan mas mababa sa Mountain Shade Black Market sa mga tuntunin ng lakas kahit na sila ay palaging nakatago. Hindi lamang iyon, ngunit kahit na ang Mountain Shade Black Market ay hindi nang ahas na maghanap ng mga pagkakamali sa angkan ng dragon sa oras na iyon. Sa ngayon, kahit na ito ay ang Mountain Shade Black Market na magsisikap na mag-expand ng Cloud Mansion o ang aming Azure Black Market. Lipulin ang angkan ng dragon, hindi ito ganap na imposible. Gayunpaman, walang dahilan para lipulin natin ang angkan ng mga dragon dahil walang awayan sa pagitan natin na hindi malulutas sa Dao Martial Saint Land, hindi lamang mayroong mga angkan ng mga dragon sa Lower Province, ngunit mayroong mga angkan ng mga dragon sa Upper Province kung saan tayo ang mga nasa upper na lalawigan. Ang Dragon Clan ng Province, ang Dragon Clan ng Upper Province ay tiyak na matututo tungkol dito sa oras na iyon, mahihirapan din tayong iwasan ang mapuksa. Bagamat ang dami niyang sinabi, 2 punto lang ang gusto niyang iparating. Una, ang Dragon Cleansing Pool ay kapansin-pansin at maaaring makaapekto sa pagtaas at pagbaba ng Dragon Clan ng Lower Province. Pangalawa, ang Dragon Clan ng Lower Province ay may kakaibang background dahil mayroon itong Dragon Clan ng Upper Province na sumusuporta sa kanila. Gaano kalakas ang Dragon Clan ng Upper Province? Nagtataka na tanong ni Alvin. Hindi ko talaga alam kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, narinig ko mula sa mga watchers na binabantayan ang Lower Province na maliban kung ito ay ganap na kinakailangan, kahit na ang 3 malalaking sekta sa Upper Province ay hindi handang masaktan ang Dragon Clan sa Upper Province. Nang matapos magsalita si Alvin, isang bakas ng pangamba ang makikita sa kanyang mga mata. Napakalakas nila. Si Alvin ay labis na namangha. Natural, alam niya ang tungkol sa 3 malalaking sekta sa Upper Province at kung ano ang kinakatawan nito. Mula sa impormasyong kanyang nakalap bago ang Dao Martial Saint Land ay nahiwalay sa Lower Province at sa Upper Province, ang 3 dakilang sekta ay ang 3 dakilang colossus sa Dao Martial Saint Land. Sila ang mga elite sa lahat ng makapangyarihang sekta. Matapos hatiin sa 2 ang Dao Martial Saint Land, ang grupo ng mga makapangyarihang sekta na may 3 dakilang sekta bilang pinuno ay pumunta na lahat sa Upper Province. Sa Upper Province, hindi lamang umunlad ang 3 malalaking sekta, ngunit sila ay naging mga alamat at nananatili pa rin ang kanilang mga katayuan bilang 3 pinakamakapangyarihang sekta sa Upper Province. Alam na alam niya ang 3 malalaking sekta dahil sinadya niyang basahin ang mga ito.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasintahang si Kelly ay kinuha ng miyembro ng isa sa 3 dakilang sekta, ang Fire Worship Sect. Kung ang pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool ay nakuha ni Diego ang 5-clawed Golden Dragon na iyon, tiyak na maakay niya ang Dragon Clan sa kaluwalhatian pagkatapos niyang lumakas. Sa oras na iyon, kahit ang ating Azure Cloud Mansion at ang Mountain Shade Black Market ay maaaring matapakan nila. Sabi ni Raymond na may tame time na ekspresyon. Sa tingin ko ay hindi mo gustong pumasok si Diego sa Dragon Cleansing Pool para sa paghihiganti para sa matataas na opisyal ng Alvin Sect at sa mga disipulo o para sa mga benepisyo ng Dragon Cleansing Pool, dagdag ni Raymond. Tumango si Alvin. Talagang ganoon. Talagang ayaw niyang makita si Diego na pumapasok sa Dragon Cleansing Pool mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ama, base sa sinabi mo kanina, mga batang dragon lang ang nakapasok sa Dragon Cleansing Pool. May mga president ba na may taong nakapasok dito? Tanong ni Alvin habang ang tanong na ito ay pumasok sa kanyang isipan. Sa pagkakaalam ko, walang president ng pagpasok ng isang tao sa Dragon Cleansing Pool. Gayunpaman, ang aking kaalaman ay limitado sa isang tiyak na tagal ng panahon sa nakaraan. Kung tungkol sa kasaysayan noon pa man, wala akong ideya kung ang isang tao ay nakapasok na sa Dragon Cleansing Pool o hindi, sagot ni Raymond. Hindi ba ito nangangahulugan na walang kasiguraduhan na ang isang tao ay makakakuha ng parehong mga benepisyo na nakukuha ng mga batang dragon kapag sila ay pumasok sa Dragon Cleansing Pool? Tanong muli ni Alvin. Mukhang iyon ang kaso. Nag-alinlangan sandali si Raymond bago siya tumango. Gayunpaman, hindi alintana kung kapakipakinabang para sa isang tao na makapasok sa Dragon Cleansing Pool o hindi, kung maaari mong agawin ang pagkakataong makapasok dito, nangangahulugan ito na magagawa mong pigilan ang Diego, ang 5-clawed Golden Dragon, na lumakas. Sa kabuuan, isantabi ang Dragon Cleansing Pool ay magiging kapakipakinabang sa iyo, at kung maaari mong talunin ang Diego na pangkat. Ito ay magiging kapakipakinabang sa iyo at makapinsala sa dragon na iyon. Paliwanag ni Raymond. Totoo iyon. Tumango si Alvin bago ngumiti ng walang pakialam. Mukhang kailangan kong tuparin ang 5 taong kasunduan noon. Gayunpaman, Ama, bakit mo ginawa ang kasunduan sa simula pa lang? Huwag mong sabihin sa akin na malaki ang tiwala mo sa akin. Binago ni Alvin ang paksa at tinanong si Raymond ng may pagtataka. Oo naman. Hindi mo ba alam kung kaninong anak ka? Bagamat medyo nakonsensya si Raymond, mahirap para sa kanya na magsabi ng mas magiliw na mga salita. Ang totoo, dati man o kasalukuyan, wala man lang siyang tiwala sa anak. Ngayon na 10 buwan na lang ang natitira, ang cultivation base ng kanyang anak ay nasa tuktok pa rin ng Eminent Saint stage. Kahit nabihira para sa isang tao sa edad ng kanyang anak na magkaroon ng ganoong cultivation base, malayo pa rin siya sa pagiging maihahambing sa Diego. Sa katunayan, noong ginawa niya ang 5 taong kasunduan sa Dragon Clan, si Diego ay nasa tuktok na ng Divine Saint stage. Marahil, baka nakalusot pa siya sa Exemplary Saint stage pagkatapos ng 5 taon. Sa ngayon, maaari lang akong umasa na ang matandang propeta ay hindi basta-basta nagsalita ng walang dahilan. Kung tutuusin, siya ang humiling sa akin na mag-request para sa 5 taong kasunduan sa Dragon Clan. Gayunpaman, bakit malaki ang pananampalataya ng senior propeta kay Alvin? Hindi ba siya nag-aalala na si Alvin ay hindi katugma sa Diego? Natural, ang lahat ng ito ay mga pag-iisip na hindi binitawan ni Raymond. Dahil sa mga tagubilin ng matandang propeta, hindi niya sinabi kay Alvin ang tungkol sa matandang propeta. Ano ang cultivation base ng Diego? Bagamat minsang nakatagpo ni Alvin si Diego, hindi niya makita ang cultivation base ni Diego dahil masyadong mababa ang cultivation base niya noong panahong iyon. Gayunpaman, alam niyang hindi magiging mababa ang cultivation base ng Diego. At least, dapat nasa Divine Saint stage siya o mas mataas. Nang gumawa ako ng 5 taong kasunduan sa Dragon Clan, siya ay nasa tuktok ng Divine Saint stage, sagot ni Raymond. 5 taon na ang nakalipas, siya ay nasa tuktok ng banal na stage ng banal. Napaawang ang bibig ni Alvin nang marinig ang sinabi ng kanyang ama.
Kahit na pinaghihinalaan niya na ang cultivation base ng Diego ay hindi mas mababa kaysa sa Divine Saint stage, hindi sumagi sa isip niya na ito ay nasa tuktok ng Divine Saint stage. Kahit sa lahat ng parang third-rate na puwersa, ang mga powerhouse sa tuktok ng Divine Saint stage ay itinuturing na first-rate elite powerhouses. Hindi talaga ako makapaniwala na si Diego na niloko ko noong mga panahong iyon ay may nakakatakot na cultivation base. Sa sandaling maalala niya kung paano niya niloko si Diego sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at sinamantala ang pagkakataong makatakas, hindi niya maiwasang manginig sa takot. Tulad ng nangyari, si Diego ay talagang isang powerhouse sa tuktok ng Divine Saint stage. Dahil ang cultivation base ni Diego ay nasa tuktok ng Divine Saint stage, kung gayon gaano kataas ang cultivation base ni Mildred noong dinala niya si Kelly. Ang isang taong tulad niya na maaaring magpatakot sa kanya ni Diego ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Baka nasa exemplary saint stage siya. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Inangkin ni Mildred na siya ay si Kelly na kambal na kapatid, ang ibig sabihin nito ay kaedad niya si Kelly. Ang kanyang cultivation base ay umabot na sa exemplary saint stage sa ganoong edad. Lahat ba ng mga tao sa fire worship sect ng Upper Province ay may kakilakilabot na likas na talento? Napagtanto ni Alvin na sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Talagang nabigla siya sa likas na talento ni Mildred. Kung ikukumpara kay Mildred, kahit ang pinaka-elite na kabataang henyo sa Lower Province ay parang basura. Si Mildred ay ang disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa fire worship sect at ang kanyang lakas ay nakakatakot na. Gaano kalakas ang matataas na opisyal sa fire worship sect? Nang maisip niya iyon, nadurog ang puso niya. Ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa Upper Province ay para iligtas ang kanyang fiancé at anak para makatakas sila sa masamang hawak ng fire worship sect. Gayunpaman, sa wakas ay natanto niya na minamaliit niya kung gaano kalakas ang fire worship sect. Agad na naramdaman ni Alvin ang matinding pressure. Alvin, kung hindi ka kumpiyansa, maaari kang umatras sa 5 taong kasunduan. Nang makita ni Raymond ang seryosong ekspresyon ni Alvin, naisip ni Raymond na nabigla siya sa cultivation base ni Diego. Sa kanyang palagay, hindi niya akalain na nakakahiya kung atres ang kanyang anak sa 5 taong kasunduan. 1839. Pagkatapos ng lahat, si Diego ang 5-clawed golden dragon ay matagal nang nabubuhay at ilang taon na ang kanyang anak. Dati, nang malaman ni Raymond na ang cultivation base ni Alvin ay nasa tuktok lamang ng Eminent Saint stage, naisipan na niyang hilingin sa kanyang anak na ay forfeit ang 5 taong kasunduan. Ito ay dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng Alvin at Diego's cultivation base ay masyadong malawak. Nabanggit lamang niya ang 5 taong kasunduan kay Alvin kanina bilang isang formalidad upang tuparin ang mga tagubili ng matandang propeta. Kung gusto ng kanyang anak na ay forfeit ang 5 taong kasunduan, hindi siya tututol dito. Bukod dito, sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang tanggapin din ng kanyang anak ang 5 taong kasunduan. Natural, ito ay dahil nag-aalala siya kung ang kanyang anak ay kalabanin si Diego, at si Diego ay nakalusot na sa exemplary saint stage, hindi niya masisiguro ng may 100% na katiyakan na kaya niyang panatilihing ligtas ang kanyang anak kahit na naroon siya. Kung may mangyari man sa kanyang anak, huwag pa itong sisihin ng kanyang asawa, hindi rin niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ama, hindi ko intensyon na ay forfeit ang 5 taong kasunduan. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ama. Alam niyang hindi siya naiintindihan ng kanyang ama kaya mabilis siyang nagpaliwanag, may iba lang akong iniisip kanina. Tungkol naman sa 5 taong kasunduan, tatanggapin ko ito. Kahit na nakalusot si Diego sa huwarang saint stage, tatanggapin ko pa rin, lalo pa kung nasa tuktok pa rin siya ng divine saint stage. Nang matapos magsalita si Alvin, kumikinang ang kanyang mga mata sa determinasyon. Ngunit, kasalukuyan kang nasa tuktok ng eminent saint stage. Umiling si Raymond. Natatakot ako na magiging lubhang mahirap para sa iyo na itaas ang iyong lakas sa isang antas kung saan magagawa mong makipaglaban kay Diego sa loob lamang ng 10 buwan, lalo pa ang pagkatalo sa kanya. Ama, di ba sabi mo may tiwala ka sa akin kanina? Bakit ngayon mo pa binabago ang mga salita mo?
Bahagyang natarante si Alvin nang makita niya kung paano biglang sumailalim sa 180 degrees na pagbabago ang ugali ni Raymond. Pakiramdam niya ay masyadong mabilis ang pagbabago ng kanyang ama. Napakabilis nito kaya nahirapan siyang makibagay dito. Nang marinig ito ni Raymond, natural, bahagyang napahiya siya. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pananampalataya kay Alvin ay dahil sa kanyang pananampalataya sa matandang propeta. Gayunpaman, nang makita niya ang seryosong ekspresyon ng kanyang anak kanina, ang kanyang pananampalataya sa matandang propeta ay nagsimulang mag-alinlangan, na naging dahilan upang ang kanyang saloobin ay sumailalim sa isang mabilis na pagbabago. Alvin, tiwala ka ba talaga? Same time na tanong ni Raymond, hindi ito biro. Baka hindi ka makarecover kapag may nangyaring mali. Huwag kang mag-alala, ama, sabi ni Alvin, pinatitiyak ang kanyang ama. Buong pagkatao niya ay naglalabas ng aura ng kumpiyansa. Pagkatapos ng 10 buwan, matagal na niyang nilinang ang Golden Crow's Wing sa pangalawang anyo at ang kanyang cultivation base sa Early Eminent Saint stage. Hindi lang iyon, ngunit sa tulong ng ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, nagkaroon siya ng mataas na pagkakataon na makapasok sa Intermediate Eminent Saint stage. Kapag nakapasok na siya sa Intermediate Eminent Saint stage, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Intermediate Divine Saint stage powerhouse. Hindi bababasa, ang Sun True Origin sa kanyang katawan sa oras na iyon ay hindi magiging mas mahina kaysa sa lakas ng isang Intermediate Divine Saint stage powerhouse. Higit pa rito, naiintindihan din niya ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa panahong ito. Personal niyang nasaksihan ang kapangyarihan ng Elementary Devouring Tactic noon. Naaalala pa niya noong siya ay nasa Divine Ability Relic kung saan nakuha niya ang Elementary Devouring Tactic. Ang cultivation base ng matandang lalaki ay nanatili sa Early Refined Saint stage sa huling pagsubok, ngunit gayunpaman, nagpakita siya ng lakas sa tuktok ng Refined Saint stage sa tulong ng Elementary Devouring Tactic. Bagaman hindi ito tumagal ng mahabang panahon, ito ay higit pa sa sapat upang makatulong. Kung mauunawaan ko ang Elementary Devouring Tactic, magagawa kong magkaroon ng lakas sa tuktok ng Divine Saint stage sa maikling panahon kahit na nasa Early Eminent Saint stage lang ako pagkatapos ng 10 buwan. Pagkatapos ng 10 buwan, ang lakas ko ay maihahambing sa lakas ng isang powerhouse sa Early Divine Saint stage. Kung hindi ako makakapasok sa Intermediate Eminent Saint stage sa loob ng 10 buwan, hindi ibig sabihin na wala na akong pagkakataong lumaban din kay Diego dahil mayroon akong Elementary Devouring Tactic kahit nakapasok na siya sa Early Exemplary Saint stage. Lubhang kumpiyansa ang naramdaman ni Alvin nang isipin niya ito. Bukod dito, mayroon akong Divine Ability, ang Golden Crow's Wings, pati na rin. Hanggat makapasok ako sa Early Eminent Saint stage, maaari kong agad na linangin at makabisado ang Golden Crow's Wings. Ang pangalawang anyo ng Golden Crow's Wings, kasama ng Elementary Devouring Tactic. Baka magkaroon ako ng pagkakataon na labanan ng Diego kahit na nasa Early Eminent Saint stage lang ako. Hindi natakot si Alvin kay Diego kahit na wala siyang divine abilities. Siya pa rin ang may pinakamalaking trump card pagkatapos ng lahat. Nasa kanya ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Nasaksihan niya kung gaano kalakas ang Jasper Celestial Sword noon. Halimbawa, isantabi ang lahat ng mas lumang mga insidente, ang kamakailang insidente ng pagharang niya sa walang pigil na pag-atake mula sa isang Mastery Divine Saint Stage Devil Cultivator na may Jasper Celestial Sword ay higit pa sa sapat upang ipakita ang lakas nito. Bagamat halos naubos na niya ang lahat ng kanyang Sun True Origin sa kanyang katawan, mayroon lamang siyang 60% ng Sun True Origin sa kanyang katawan noong panahong iyon bago niya ginamit ang espada. Noong ginamit niya ang Devil Seal Tablet, na-absorb na ng Devil Seal Tablet ang isang bahagi ng Sun True Origin sa kanyang katawan. Ang pag-activate ng Devil Seal Tablet ay nangangailangan din ng suporta mula sa True Origin. Sa aking kasalukuyang Sun True Origin na katumbas ng True Origin ng isang powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint Stage, may pagkakataon pa rin akong pumatay ng powerhouse sa tuktok ng Divine Saint Stage sa tulong ng Jasper Celestial Sword kung nasa tuktok ako at gamitin ang lahat ng aking Sun True Origin. Kung makakapasok ako sa Early Eminent Saint Stage, magbabago ang Sun True Origin.
Sa oras na iyon, maaari pa akong makapatay ng isang powerhouse sa early exemplary saint stage kung mauubos ko ang lahat ng aking Sun True Origin sa tuktok nito. Dahil ang Jasper Celestial Sword ay ang pinakamalaking trump card ni Alvin, hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay ganap na kinakailangan. Bukod dito, kung ginamit niya kaagad ang Jasper Celestial Sword, maaaring maging hadlang ito sa kanyang cultivation. Ang labis na pag-asa sa Jasper Celestial Sword ay makakasama lamang sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa at hindi niya gagawin ang Jasper Celestial Sword maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Bagamat wala akong ideya kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa, naniniwala ako sa iyo. Ipaalam lang sa akin kung may kailangan ka sa darating na 10 buwan. Ang lahat ng mapagkukunan sa Azure Cloud Mansion ay magiging iyon ng walang anumang kondisyon. Sinabi ni Raymond kay Alvin. Naapektuhan si Raymond ng kumpiyansa ni Alvin at nagpasya siyang maniwala sa kanyang anak. Ama, wala na akong ibang kailangan, pero gusto kong humingi ng tulong sa iyo para maghanap ng ilang materyales. Matapos matuklasan ni Alvin na ang kanyang cheapskate na ama ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, napagpasyahan na niyang humingi ng tulong sa kanyang ama na maghanap ng mga materyales para ayusin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa kung gaano ka-impluwensya ang Azure Cloud Mansion sa Lower Province, magiging mas mahusay pa ito kaysa sa Mystical Sky Mansion sa paghahanap ng mga materyales na kailangan niya. Anong mga materyales? Tanong ni Raymond. Nang kunin ni Raymond ang drawing na papel mula kay Alvin at tingnan ang mga materyales dito, saglit siyang natigilan. Hindi ba't ang Mystical Sky Mansion ay galit na naghahanap ng mga materyales na ito ilang taon na ang nakakaraan? Oo. Tumanggaw si Alvin. Ako ang humiling sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na tulungan akong hanapin ang mga materyales na ito. Hiniling mo sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na hanapin ang mga materyales na ito. Si Raymond ay namangha. Base sa alam ko, walang ginawang pagsisikap si Mansion Master Agustin ng Mystical Sky Mansion sa paghahanap ng mga materyales na ito. Hindi lang iyon, marami na rin siyang nabigay na reward. Nagawa mo talagang gumawa ng napakaraming effort sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na dahil may utang siya sa iyo. Maaari itong ituring na gayon. Tumanggaw si Alvin. May isang henyo na tinatawag na Alvin na may napakapangit na likas na talento sa Mystical Sky Mansion ilang taon na ang nakalipas. Alvin, huwag mong sabihin sa akin na ikaw iyon. Tanong ni Raymond. Kung noon pa man, hindi niya kailanman gagawin ang koneksyon na ang henyong si Alvin mula sa Mystical Sky Mansion ay anak niya. Ito ay dahil hiniling niya kay Elder ko na maglakbay sa Mystical Sky Mansion. Kinumpirma ni Elder ko na hindi nakabalat kayo si Alvin, at iba ang hitsura niya sa kanyang anak. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang kamangha-manghang taktika ng pagbabalat kayo ng kanyang anak, sa wakas ay pinagsama niya ang puzzle. Tama. Ako ito. Nakangiti si Alvin habang tumatango. Bago ako dumating sa Azure Cloud Mansion, nananatili ako sa Mystical Sky Mansion. O, Ama. Kung may dumating na nagngangalang Gory, mangyaring ipadala ang iyong lalaki upang dalhin siya sa main mansion. Siya ay isang disipulo mula sa Mystical Sky Mansion, at siya lang ang tanging kaibigan ko na nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Nang magsalita si Alvin tungkol sa Mystical Sky Mansion, hindi niya maiwasang mapaalalahanan si Gory. Sinabi na niya kay Gory na pumunta sa Azure Cloud Mansion para hanapin siya pagkatapos niyang harapin ang mga bagay niya sa Mystical Sky Mansion para sabay silang pumunta sa Upper Province. Batay sa oras na lumipas, dapat na malapit nang dumating si Gory. Guli. Ang anak ng tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion na si Gerald, ang numero 1 tao sa Mystical Sky ranking. Nagtaas ng kilay si Raymond. Maliwanag na narinig din niya ang henyong disipulong ito mula sa Mystical Sky Mansion. Tama. Tumanggaw si Alvin. Siya ay dapat na mapagkakatiwalaan na tao mula nang ihayag mo sa kanya ang iyong tunay na pagkatao. Dahil kaibigan mo siya, natural, kaibigan siya ng ating Azure Cloud Mansion. Huwag kang mag-alala, personal kung tatanggapin siya pagdating niya. Sinabi ni Raymond, hindi lang iyon.
Narinig ko ang henyong Simon na lumitaw sa distrito ng Rising Sky Mansion ay ang nakatatandang kapatid ni Alvin. Tumingin muli si Raymond kay Alvin na may kinang sa kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, Simon ay disguise mo, di ba? Ang apelyido na Lysander ay nagkataon na apelyido ng iyong ina, at Mon ang isa sa mga salita mula sa aking pangalan. Hindi ito nagkataon, tama. Tama. Mon was me in disguise. Tumanggaw si Alvin. Wala siyang itinatago sa harap ng kanyang ama. To think that I was wondering since kailan lumitaw ang ganitong batang henyo sa Lower Province. Naisipan ko pang kumbansihin siyang sumali sa Azure Cloud Mansion namin. Hindi ako makapaniwala na anak ko talaga siya. Napabalikwa si Raymond at tumawa. Napuno ng pride ang tawa niya. Dahil ang kanyang anak na si Raymond ay naging matagumpay, natural lang sa kanya na maging proud sa kanyang anak. Matapos masulyapan ang mga guhit sa papel, taos-pusong sinabi ni Raymond, sige. Ipapasa ko ang aking mga utos kay Elder Rong mamaya para ayusin ang ating mga tauhan na hanapin ang mga materyales na ito. Kahit na kailangan kong halukayin ang buong Lower Province, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa pagkolekta ng mga materyales na ito mula sa Lower Province at ibigay ito sa iyo. Biglang naalala ni Alvin ang mga salitang sinabi noon ni Raymond, at hindi niya maiwasang magtanong, Ama, sinabi mo noon na salamat sa akin na naging Mansion Master ka ng Azure Cloud Mansion. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, siguradong nakuha mo ang Devil Seal Tablet sa Swamp of Death sa ating bayan, di ba? Nagtanong si Raymond bilang tugon sa tanong ni Alvin. Hindi niya agad sinagot ang tanong ng anak. 1840. Nang marinig ang mga salita ni Raymond, tumingin si Alvin sa malayo habang ang kanyang isip ay nagsimulang gumala sa nakaraan. Noong una, noong nasa Cloud Continent pa siya sa Mortal Continents, nakapasok siya sa Swamp of Death at natagpuan ang Devil Seal Tablet sa isang underground na palasyo. Noong una, isang napakalakas na kaluluwa ang lumabas sa Devil Seal Tablet at sinubukang angkinan ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ay nabasag sa isang kritikal na sandali. Ang sitwasyong iyon ay katulad ng sinubukan ng Rebirth Martial Emperor na angkinan din ang kanyang katawan. Ang kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor ay nadurog din. Hindi ka mula sa mundong ito. Naaalala pa rin niya ang mga salitang isinisigaw ng Rebirth Martial Emperor bago nadurog ang kanyang kaluluwa. Nang ang kaluluwa na ilang beses na mas malakas kaysa sa Rebirth Martial Emperor ay gumapang palabas ng Devil Seal Tablet at nabasag habang sinusubukan nitong angkinan ang kanyang kaluluwa, alam niya noon na ang kanyang kaluluwa na nagmula sa lupa ay protektado ng ilang mga patakaran na may kinalaman sa mga kaluluwang nag-aaway. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa rin siyang ideya kung bakit ganoon. Elder Hal. Kapag may problema siya, hahanapin niya si Elder Hal. Naging ugali na ito sa tuwing nahaharap siya sa isang palaisipan. Elder Hal, pagkatapos na ang aking kaluluwa ay dumating sa mundong ito at idikit ang sarili sa aking kasalukuyang katawan, isang malakas na powerhouse mula sa Mortal Continent sa mundong ito ang sumubok na angkinan ang aking kasalukuyang katawan. At saka, noong ginamit niya ang kanyang makapangyarihang kaluluwa para salakayin ang aking kaluluwa, ang kanyang kaluluwa ay nadurog habang ako ay naging maayos. Ano ang dahilan niyan? Tanong ni Alvin nang hindi nagpapatalo. Bago pa makasagot si Elder Hal, nagpatuloy si Alvin sa pagsasabi, tama. Bago masira ang kanyang kaluluwa, sumigaw pa siya na hindi ako taga-mundo. Ito ang paghihigpit at mga panuntunan ng mga makamundong kaharian. Sumagot si Elder Hal, ang dalawang magkaibang makamundong kaharian ay may magkaibang hanay ng mga panuntunan. Ang mga kaluluwang ipinanganak sa mundong ito ay natural na may mga aura mula sa makamundong kaharian. Sa kabilang banda, ang mga kaluluwang ipinanganak sa ibang makamundong kaharian ay magkakaroon din ng mga aura mula sa kanilang sariling makamundong kaharian. Batay sa iyong mga salita, ako ay halos sigurado na ang planet Yanhuang ay isang tunay na lupa. Ito ay malinaw na kakaiba sa mundo ngayon. Idinagdag muli ni Elder Hal, ito ay tiyak na dahil ang iyong kaluluwa ay nagtataglay ng aura ng planet Yanhuang na ang isang purong kaluluwa mula sa makamundong kaharian na ito ay hindi maaaring sumakop sa iyong katawan.
Naturally, ito ay hindi nangangahulugan na ang iyong kaluluwa ay hindi mapapawi sa mundong ito. Kung ang iyong kaluluwa ay hindi inaatake ng mga kaluluwa at inaatake ng mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng kanilang kaluluwa at ang kanilang kaluluwa ay maaari pa ring sirain gamit ang kanilang kaluluwa at kaluluwa. Bagamat napakarami ng sinabi ni Elder Hal, hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Alvin ang lahat. Gayunpaman, nakarating siya sa dalawang conclusion. Ang isa, gaano man kalakas ang isang kaluluwa, imposibleng sirain nito ang kanyang kaluluwa at sakupin ang kanyang katawan kung ang kaluluwang iyon ay mula sa mundong ito. Dalawa, kung ang isang ordinaryong tao na buo ang kanyang kaluluwa at katawan ay sinubukang salakayin siya gamit ang isang pamamaraan ng kaluluwa, ang kanyang kaluluwa ay hindi magiging immune sa pag-atake nito. Alvin, ano ang iniisip mo? Curious na tanong ni Raymond sa sandaling ito nang makita niyang ang isip ni Alvin ay nagsimulang gumala muli. Ama. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at tinanong ang kanyang ama, ano ang pinag-uusapan natin kanina? Kung ang ibang tao ay naabala habang nakikipag-usap kay Raymond, tiyak na hindi siya magiging masaya. Gayunpaman, ang taong ito ay si Alvin, ang kanyang anak. Natural, hindi pareho ang sitwasyon. Matiig ang inulit ni Raymond ang kanyang tanong, tinatanong ko kung nakita mo ba ang Devil Seal tablet sa Swamp of Death sa aming bayan. Oo. Tumanggaw si Alvin. Wala siyang dapat itago. Hindi siya nagulat na malaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanya na nagtataglay ng Devil Seal tablet. Pagkatapos ng lahat, ang balita tungkol sa kanya na nagtataglay ng Devil Seal tablet ay kumalat na sa buong lower province ng Dow Marshall Saint Land. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya ng mga tao para maaga sa kanya ang Devil Seal tablet. Noong una mong nakuha ang Devil Seal tablet, nakatagpo ka ba ng kakaibang insidente? Halimbawa, sinubukan bang angkinan ng isang malakas na kaluluwa mula sa Devil Seal tablet ang iyong katawan? Tanong muli ni Raymond. Na-curious din siya sa bagay na ito. Kung hindi siya nagkakamali, ang pangunahing kaluluwa ng Black Nether ay palaging nasa Devil Seal tablet. Kung gusto ng isa sa Devil Seal tablet, kailangan munang makalampas sa Black Nether. Oo. Tumanggaw si Alvin. Noong oras na iyon, sinubukan ng isang makapangyarihang kaluluwa na angkinan ang aking katawan, ngunit dahil sa hindi malamang dahilan, isang malakas na enerhiya ang biglang lumabas mula sa Devil Seal tablet at winasak ang kaluluwa. May sinabi ba ang kaluluwa noong sinusubukan nitong angkinan ang iyong katawan? Tanong muli ni Raymond. Parang sinabi nitong malas ako o ano. At saka, sabi pa nga nito hanggat kaya nitong sirain ang kaluluwa ko, kaya nitong sakupin ang katawan ko. Pagkatapos noon, sinabi pa niyang hahanapin niya ang pangalawang kaluluwa niya o ano. Sabi rin kapag bumalik ang pangunahing kaluluwa nito, papatayin nito ang isang tanggang tao. Sabi ni Alvin pagkatapos niyang maalala ang sinabi ng kaluluwa. Bukod sa dahilan kung bakit nawasak ang kaluluwa, inihayag niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Kung tutuusin, ang katotohanan ay may kaugnayan sa kanyang dating buhay, at hindi niya alam kung matatanggap ba ito ng kanyang cheapskate na ama o hindi. Hindi lang iyon, hindi rin niya alam kung matatanggap ba ito ng kanyang ina o hindi. Sa kanyang opinyon, ito ay isang puting kasinungalingan, at ito ay mas mahusay na itago ito. Stupid. Stupid, ha? Nagulat si Alvin, sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, sa halip ay ngumiti si Raymond. Parang kinakausap niya ang sarili niya habang bumubulong, Black Nether, I bet hindi man lang sumagi sa isip mo na ang iyong pangunahing kaluluwa ay wawasakin ng anak ko. 20 taon nang sinusubukan ng pangalawang kaluluwa mong angkinan ang katawan ko. Gayunpaman, sa huli, ako ang nanalo. Ama, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin ikaw ang tanggang binanggit ng kaluluwa. Natigilan si Alvin. Nagkaroon ba ng ganoong pagkakataon sa mundong ito? Matapos ipaliwanag sa kanya ni Raymond ang lahat, napagtanto ni Alvin na maaari ding magkaroon ng pagkakataong ganoon sa mundong ito. Ang nangyari, ang katawan ng kanyang ama ay pansamantalang sinapian ng pangalawang kaluluwa ni Black Nether. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa Mortal Continent at naglakbay sa Dow Marshall Saint Land. Kung tungkol sa mabilis na pagtaas ng kanyang cultivation base, lahat ng ito ay gawa ng Black Nether.
Sa simula pa lang, hindi man nawasak ang kaluluwa ng kanyang ama, isa lamang siyang madla sa sarili niyang katawan. Sa huli, dahil sa kasakiman ni Black Nether, nasira niya ang kanyang pangalawang kaluluwa nang hindi sinasadya, na nagbigay kay Raymond ng pagkakataon na mabawi ang kontrol sa kanyang katawan sa loob ng ilang panahon bago tuluyang angkinan ng kaluluwa ni Black Nether ang kanyang katawan. Mula noon, sina Raymond at Black Nether ay naglalaban para sa kontrol ng katawan. Nang sumulong ang kanyang lakas, ang katawan na kinokontrol ng Black Nether ay pumatay sa orihinal na Mansion Master ng Azure Cloud Mansion at pumalit sa kanya na parang kalapati na umagaw sa pugad ng Maya. Sa una, ang mga tinig ng kawalang kasiyahan ay naririnig sa lahat ng dako sa Azure Cloud Mansion. Bagamat natatakot sila sa lakas ni Black Nether, hindi gaanong kumikilala sa kanya bilang Mansion Master. Hanggang sa nabawi ni Raymond ang kontrol sa kanyang katawan at nagpakita ng awa sa mga tao mula sa Azure Cloud Mansion na nagsimula siyang makuha ang puso ng mga tao. Habang si Raymond ay humalili sa Black Nether na kumokontrol at nakikipaglaban sa katawan, pinangunahan nila ang Azure Cloud Mansion na pataas ng pataas gamit ang kanilang lakas at naging isang top quasi third-rate na puwersa na kapantay ng Mountain Shade Black Market. Sa oras na iyon nagsimulang kilalanin siya ng lahat sa Azure Cloud Mansion bilang Mansion Master. Sa wakas, nang nawasak ang pangunahing kaluluwa ni Black Nether, naging sanhi din ito ng pag-awasak ng pangalawang kaluluwa niya. Noon lamang nabawi ni Raymond ang buong kontrol sa kanyang katawan. Noon din siya nakauwi kaagad sa kanyang bayan sa Mortal Continent. Kung tutuusin, nasa Mortal Continent pa ang asawa at anak na pinakamamahal niya. Hindi ako makapaniwala na ang kaluluwang nagtangkang angkinan ng aking katawan ay talagang ang pangunahing kaluluwa ng Devil Cultivator na iyon na nagmamay-ari ng iyong katawan, Ama. Sa bandang huli, ito pala ay talagang salamat sa akin na nakabalik ka sa Cloud Continent para hanapin kami ni Nanay. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga ng emosyonal nang tumingin siya kay Raymond. Ama, kahit na hindi nakuha ni Black Nether ang aking katawan, naramdaman kong napakalakas ng kanyang kaluluwa. Alam mo ba ang kanyang pinagmulan? Nagtataka na tanong ni Alvin. Ang alam ko lang na siya ay isang powerhouse na may kilalang reputasyon sa Upper Province sa kanyang prime. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, wala siyang binanggit. Gayunpaman, mula sa ilan sa kanyang mga nakakatawang pag-ungol, tila may kinalaman siya sa Heaven Divination Sect. Isa ito sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao na pinaghihinalaang siya ng Marshal Saint Divinland. Inihayag ni Raymond ang lahat ng kanyang nalalaman kay Alvin. Ang Heaven Divination Sect. Isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ito. Dahil ang Heaven Divination Sect ay isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province, dapat itong kapantay ng Fire Worship Sect. Ang makapangyarihang kaluluwang iyon na sinubukang angkinan ang kanyang katawan ngunit nawasak dahil sa mga alituntunin ng makamundong kaharian ay tila isang Devil Cultivator mula sa Heaven Divination Sect, isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province. Habang nag-uusap sina Alvin at Raymond, sa wakas ay naasikaso na ni Gory ang lahat ng bagay na mayroon siya sa malayong Mystical Sky Mansion. Pagkatapos magpaalam sa kanyang ama, si Gerald, umalis siya sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion at nagtungo sa timog. Ito ang parehong direksyon kung saan pumunta si Alvin noong umalis siya. Ang direksyong ito ay hindi patungo sa Upper Province. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Gory sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion, isang figure ang mabilis na nagkatawang tao sa kanyang gising habang kumikilos ang hangin. Sa mga mata ng mga may mababang cultivation base, tila ang figure na ito ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Parang hahanapin niya si Alvin. Kung narito si Alvin, makikilala niya ang taong bumubuntot kay Gory. Ito ay walang iba kundi si Delmar, isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.